Ito ang tanong ko guys, no? Paano ba malalaman yung lakas ng inyong setup, no? Saan ba nasusukat, no? So, nasusukat ang lakas ng setup ng solar. Jack Solar, share natin ito. Anong natutunan mo? Share natin to, no? Sa mga hindi pa nakakaalam, is meron tayong dalawang off-grid solar setup. So, isa is kasama itong ating 3 kilowatt inverter at yung isa naman is kasama itong ating 24 volts 1 kilowatt inverter. Pero actually guys, kung sa inverter ang bibilangin, tatlo yung inverter ko. So, ito naman is 1 kilowatt din pero 12 volts siya. So, sa ngayon, hindi ko siya ginagamit, no? So, kasi yung battery natin dito ng 12 volts is purely, ang nilalagay ko lang sa kanyang load is yung ating DC load lang, no? Para naman hindi sayang dahil maliit lang yung capacity ng ating battery, 100 ampere hour. So, hinayaan ko na lang siyang sa DC load na lang siya, no? So, hindi natin siya niloloadan ng AC load kasi maubos ka agad yan, no? Maliit na capacity lang ng ating battery. Pero yun guys, no? So, isi-share natin ngayon yung ating specs ng ating dalawang setup, no? So, punta tayo dito sa ating whiteboard. So, ito guys, no? So, nakalagay dyan, primary setup, secondary setup. Tapos, nilist down natin dito yung mga primary component ng ating off-grid setup, which is yung solar panel, SCC or solar charge controller, battery, and inverter. And makikita nyo guys, sa primary setup ko is meron akong solar panel na 1.22 kilowatt, no? Sa solar charge controller, ang ginamit ko dyan is 60 ampere solar charge controller. Sa battery is 24 volt system, 280 ampere hour. At ang inverter niya nga is yung pinakita ko sa inyo, 3 kilowatt na pure sine wave inverter. Ngayon, sa secondary setup naman natin, ito, no? Ang solar panel niya is 400 watts lang. Ang solar charge controller niya is 20 ampere. Ang kanyang battery is 24 volts, 100 ampere hour. And yung inverter niya nga is 1 kilowatt. Pure sine wave inverter din siya at low frequency inverter para ito guys, no? Which is lahat ng AC load is pwede sa kanya. So yun guys, no? So ang pinaka main topic talaga ng video natin is yung mga iba siguro alam na to, no? Pero yung mga syempre nagsisimula pa lang is ito ang tanong ko guys, no? Paano ba malalaman yung lakas ng inyong setup, no? Saan ba nasusukat, no? So nasusukat ang lakas ng setup ng solar hindi sa inverter. Kasi yung mga iba guys, itong maling akala ng iba. So, sinasabi, 3 kilowatt setup siya. Pero actually, ang binabanggit nila is yung lakas ng inverter mo. So, ang lakas ng isang solar setup guys, in general, is masusukat siya sa lakas ng iyong solar panel. No? So, ibig sabihin, pag tinanong ka kung anong setup mo, pag sinabi mong in kilowatt yung value niya, ang iisipin ng tao is yun talaga is yung value ng lakas ng solar panel mo at hindi yung inverter. So, mali na sabihin na sa setup ko, meron akong 3 kilowatt off-grid solar setup. So, hindi yun guys, no? So, actually, yung primary setup ko is 1.22 kilowatt off-grid solar setup siya. So, kaya natin ibinigay itong kaalaman na ito kasi hindi naman lahat tayo ay nagsa-solar setup, no? Yung nagdi-DIY, no? Yung mga iba gusto lang magpa-install dahil gusto makatipid sa kuryente, no? Tapos bibigyan ka ng solar installer ng capacity in kilowatt. So pag sinabi yun ng solar installer sa inyo, ang ibig sabihin nun is yun yung solar panel capacity niya. So doon nakikita yung lakas ng setup, no? So mapapansin nyo, mas mataas yung kilowatt, mas mataas yung package value niya, no? And then may mga iba naman nagbebenta, no, walang solar panel, walang battery. So ito yung mga modular na parang kinakabit nila sa mga piece of wood or piece of metal na isasabit mo na lang sa wall mo, no? So doon naman sa case na yon is wala silang way para sabihin yung rating ng kanyang solar panel kasi nga walang solar panel, di ba? So yun naman is binabase nila yung spec nila or yung lakas ng kanilang modular setup sa kanilang inverter lang. So pag sinabi nilang modular setup na 3 kilowatt,
Ang ibig sabihin nun is inverter yon kung wala siyang kasamang battery at solar panel.